Mas mukha ng dump site kaysa dagat ng basura ang mga naipon sa estero sa Baclaran, Parañaque. Tila anli dahil hindi maubos kahit 3 araw nang hinahakot. Kaya itinaas na ang multa sa pagtatapon ng basura sa Metro Manila. Nakatutok si Bea Pinlac. Kahit mapanganib at may banta sa kanilang kalusugan, nilulusong ng ilang manggagawa ang dagat ng basurang inanod sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Mano-manong hinahakot ang sangkaterbang plastic, styrofoam, pira-pirasong kahoy at pati mga patay na hayop. Ngayon ako nagpahinga, makita mo kasi wala, giniginaw na ako. Kasi mahirap, maparok ng mga anak ko pa siya makatrabaho kong ganito sa kahit marurumi. Buhay sila, maparad ko lang sila. Delikado sa delikado, pero trabaho po, kailangan, kahit ano po, papasukan ko. Ilang taon na nila itong trabaho, kaya wala na raw bahid ng pandidiri. Pero daing nila, Sino gumawa niyan, kundi tayo pa rin. Walang ibang gumawa niyan, kundi tayo lahat. Punin nila yung mga sako nila na may tapon naman sa tamang lugar. Kami nung naglilinis, hindi na lang iniisip yun. gumagamit din ng mga backhoe at trash skimmer para mas mapabilis ang paglilinis. Ayon sa MMDA, humigit kumulang 500 tonelada na ng basura ang nahakot sa estero. Hindi mabubulok ang mga basura na nakukuha natin dyan sa mga waterways. Ang plastic na yan, kahit abutin ng mga apo natin, hindi yan masisira ng basta-basta. So yan ay kailangang matanggal talaga kasi pag hindi yan natin tinanggal, mapupunta yan sa ating pumping stations. At the end of the day, magbe-breakdown ang pumping station natin. At mapapaliit niyan ang capacity ng ating water channel. Ito raw ang kauna-unahang beses na ganito karaming basura ang napadpad sa estero. Ayon sa Parañaque LGU, nasira kasi ang trash trap sa bungad ng water channel dahil sa lakas ng agos ng tubig sa kasagsagan ng pag-ulan dulot ng habagat. Dati hindi nangyayari yan eh. Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig. Kaya tayo nakakaganto, nakaproblema tayo ng ganto. Anyway, you see the problem for yourself. So gagawin po natin yung trash trap doon, 2 layer po siya para hindi makapasok dito yung ating garbage po dito. Pero ang number 1 pa rin, disiplina sa mga tao na kailangan wag magtapon ng basura sa creek, sa ilog. Ang basurang inanod sa estero ng Parañaque galing daw ng Manila Bay, kung saan sangkaterbang basura rin ang nagpalutang-lutang. Pero lumang problema na raw yan. Pangkaraniwan na to. Kahit na medyo po sa kalooban namin, tulong-tulong na lang po kami. Siyempre galit sa mga mamamayan natin, bakit ganyan karami? Dapat dabi sa magandang tabi nila. Hindi yung ganyan na tapon ng... Ang Metro Manila Council may inaprubahan ng hanggang 5,000 pisong multa sa mga mauhuling basta-bastang nagtatapon ng basura. Pero Kailangan na natin talaga gawing istriktuhan para magkaroon naman ng stake at magkaroon naman ng konting, maintindihan ng ating mga kababayan na ang impact ng violation ng environmental law. Bigatan din natin ng penalty. Agree ako dyan. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras.